Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa ating I Love My Family Sundays. Ito pong ating gawain ngayon for 1 month. We are praying and inviting po yung pong mga kapamilya natin na gusto nating makarinig ng mabuting balita, mga kaibigan, mga kakilala. Yun po ay inilaan natin yung buong June. Para po sa bagay na yun. And we thank God na puno po tayo ngayong araw na ito. And we are. Sige, palakpakan po natin. We are expecting actually every Sunday 100 invites. BIP, very important person. Kayo po yun. Kayo po ang, kung ito po ay first time ninyo, pumunta po kayo dito dahil nagpaunlak kayo sa paanyaya ng aming mga kasama po dito sa Lord's Way. Yan po ay BIP. You are a very important person because we want you to hear God's Word ngayon pong umagang ito. Ang layunin po namin ay maibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Marami pong mga tao, lalo na particularly mga Pilipino, hindi nila alam ano ang paraan ng Diyos. Ano ang daan ng Diyos sa kaligtasan? Yan po ang pakay natin. Every Sunday, didiscuss po natin yan. At naway, hindi po ito ang huling pagdalo ninyo. Ito'y naway pasimula pa lamang hanggang alam nyo ang inyo pong patutunguhan pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Maiksi lang ang buhay dito sa lupa, 70, 80 at the most. Kaya dapat alamin natin ano ang nangyayari sa tao after death. And yun po ang gusto nating bigyan ng pansin dito po sa pag-aaral natin. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at pag-aaralan po natin, babalikan natin yung Matthew, Gospel according to Matthew, at ito po ang ating tatalakayin every Sunday. Nasa chapter 11 po ang babasahin natin, verse 25. Ito po ang sabi sa Tagalog, Matthew 11:25, nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Narinig na ho ba ninyo ang kwento tungkol sa isang babaeng nag-around the world? Nung nasa London daw po siya, ay tumawag siya sa kanilang bahay. Tinawagan niya ang kanyang mister at nangumusta sila, nagkwentuhan tungkol sa kanyang biyahe, nangumusta tungkol sa nangyayari sa bahay niya. Hanggang sa sinabi po ng babaeng ito na nasa London at that time, "Oy, kumusta yung aso ko?" Sabi po ng asawa, patay na siya. Umiyak po yung babae at nagalit sa asawa. "Grabe ka naman," sabi niya. Alam na alam mo namang mahal na mahal ko yung asong yon at binulat-lat mo na lang sa akin na patay na siya." At galit na galit po yung babae sa asawa at sabi ng asawang lalaki, "Ano ang dapat kong sinabi sa iyo? Sana hinunti-unti mo. Halimbawa," sabi niya, "nung tinanong kita tungkol sa aking aso, sinabi mo sana umakyat siya sa bubong. At pagkatapos ay noong nandoon ako sa Paris, sinabi mo sa akin nahulog siya. At nung mahulog siya, tiningnan mo at siya ay naghihingalo at kaya dinala mo siya sa ospital.
At pagdating ko sa Rome, sana sinabi mo nung nasa ospital na siya, mukhang mamamatay na siya. At noong nasa Rome na siya, no? Nasa na siya. Okay? Nandun na ako sa Italy. Okay, ewan ko lang. Okay, nasa Italy, sinabi mo namatay na siya. Sana ganun, hindi mo ko binigla. Kumusta ang nanay? Nasa bubong. Yun po ang joke. Ang theme po ng Matthew, okay? I am the joke now. Okay. Ang theme po ng Matthew, gusto ko pong ipaalala sa inyo, ito pong ebanghelyo ayon kay Mateo, ay tungkol po sa pag-announce ng ating Panginoon ng Kingdom of Heaven or Kingdom of God. Pag-aaralan po natin ang ebanghelyong ito dahil marami po ang hindi nakakaalam ng tungkol sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, at kung papaano po makakapasok ang tao dito, o paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, sa ebanghelyo po ayon kay Mateo, dito makita natin, ini-introduce po si Jesus as the promised Messiah in fulfillment of prophecies. At siya po ay pinakitang siya ay mula sa angkan ni David, angkan na sinabi ng Diyos na pagmumulan ng Mesiya. Kaya pinatunayan sa pagpapakilala sa Kanya na siya ang matagal nang hinihintay na Mesiya. At nagpasimula po siyang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Gumawa po siya ng iba't ibang mga himala para patunayan ang katunayan ng Kanyang mensahe na dumating na ang paghahari ng Diyos nang siya ay dumating. Nagturo po siya ng mga paraan, pamumuhay sa mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. At habang nagpapatuloy po yung kanyang gawaing, pangangaral, paggawa ng mga himala, ay nahati po yung mga tao. The people were divided. Okay, marami po ang naniwala at sumunod sa kanya. Ngunit yung iba po ay naging kalaban niya. Particularly or especially po yung mga religious leaders. At ito po ay nag-culminate hanggang ang Panginoon ay pag-initan ng mga religious leaders, mga Pharisees, mga scribes, mga dalubhasa ng kautusan. Ito po ay nag-culminate sa kanyang betrayal. Ipinagkanulo po siya ng kanyang isang alagad, si Judas. At siya po ay humantong sa arrest. Siya ay isinakdal at hanggang siya po ay hatulang mamatay. Ipinako sa krus, inilibing, ngunit sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli at doon nga po inutusan niya ang kanyang mga alagad na ipangaral ang mabuting balita, ang pagsisisi sa kanyang pangalan. Now, yan po ang kabuuan ng ebanghelyo ayon kay Mateo. Si Mateo po ay isa sa mga alagad, 12 alagad ng Panginoon. Ang dito po sa passage na binasa ko po sa inyo, dito po pinapakita na ng Panginoon, dito ay nasa kalagitnaan ng buhay ng Panginoon. Nagiging kilala na po siya, nagiging ang mga tao ay sumusunod sa Kanya, pero at the same time, meron po mga taong hindi naniniwala o oppose po, lumalaban sa Kanyang mensahe at sa Kanyang pamamaraan. At now, dito po sa passage natin ay makita natin ay ina-assess na po ng Panginoon, pinakikiniya yung kanyang assessment doon po sa mga response o tugon po ng mga Hudyo sa kanyang ministry. At ang response po nila ayon sa assessment ng Panginoon was indifference. Wala silang pakialam o hindi sila naapektuhan ng kanyang mga ginagawa. Particularly, ito pong mga lugar kung saan siya nakabase at that time. Yung Capernaum, kung saan po siya nakabase, at yung pong mga karatig bayan, yung pong Bethsaida, at saka po yung Chorazin na tinawag ng Panginoon. Pero ang amazing po dito, ang kamangha-mangha po dito, ay yung bagamat ito pong mga Hudyong ito na tinutukoy ng Panginoon, ay hindi po sila nagre-respond properly sa kanyang ministry. Ang Panginoon po ay patuloy siyang nag-aanyaya
sa mga taong maniwala at lumapit sa Kanya. Yun ang kamangha-mangha doon. Sa kabila po na hindi po nagsisisi yung mga taong ginawan niya ng mga himala, naririnig ang kanyang pangangaral, ang mga tao po na hindi po nagsisisi, ang Panginoon patuloy pa rin siyang nag-aanyaya. Okay? Patuloy po siyang kinakausap niya yung mga taong maniwala siya sa Kanya. Now, I think that is amazing. Now, ang tanong, bakit? Bakit patuloy nag-aanyaya ang Panginoon bagamat itong mga taong ito ay ayaw siyang pakinggan? Now, maaring ito rin po ang nangyayari sa panahon natin. Marami pong mga tao are indifferent, walang pakialam. Pag si Jesus po ay ibinabahagi ng mga kaibigan nila, halimbawa, naging Kristiyano, nakilala nila ang Panginoon, at narito ang kaibigan ito, nakakilala sa Panginoon, ay ibinabalita niya ang tungkol kay Jesus sa kanyang kaibigan, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang kapamilya, at siya ay graciously persistent. No? Pero itong kaibigan niyang ito, walang pakialam. I hope walang ganyan. Ito po ang layunin namin sa ating Sunday, na kayo po ay aanyayahan namin para po pakinggan ninyo ang mensahe ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At maaring yung iba po ay hindi pansinin yung paanyaya, pero yung nag-iimbita ay graciously persistent. Ibig sabihin na graciously persistent, kahit na tinatanggihan siya, pinagtataguan siya, yung kanyang kaibigan na kakilala kay Jesus ay patuloy pa rin siyang inaanyayahan. Nakukulitan na nga itong kaibigan niya, itong taong ito sa kanyang kaibigan, patuloy pa rin siyang inaanyayahan. Marahil po ganyan ang kalagayan po ng mga tao ngayon. Marami po ganyan ang kalagayan. At ganito nga po ang nangyayari sa tagpong ito. So ang tanong po, bakit ang Panginoon sa kabila ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya, patuloy siyang nag-aanyaya sa kanila? Okay? Now, tingnan po natin yung mga dahilan. Tatlo po ang nakita kong dahilan dito sa binasa natin. Una, ganun po ang paanyaya ng Panginoon sa kabila po ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya. Dahil una, ang Diyos po ay nagtakda ng araw ng paghuhukom. Because God has set a day of judgment. Alam po ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos, nagtakda po siya ng araw ng paghukom, kaya ganun po ang kanyang patuloy na paanyaya sa mga tao, bagamat tinatanggihan po siya. Yan po ang aral ng Panginoon at yan po ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong naniniwala sa Kanya. Dito po sa mga talatang binasa po natin, dito mapansin ninyo, sinusumbatan po ng Panginoon yung Capernaum, yung Chorazin, yung Bethsaida. Yung Capernaum po, dyan daw po nakatira si Pedro. Yung bahay po ni Apostol Pedro, yung pumpatron ng apalit. Okay? Yan po ay doon ang bahay niya sa Capernaum at ginawang home base ni Jesus din. Nung po nandoon kami sa Holy Land ay pinakita sa amin yung bahay ni Pedro at merong maliit na sinagoga doon na madalas po pinupuntahan ng Panginoon. Doon siya nangangaral. At dito, mapansin nyo, sinusumbatan ng Panginoon. Itong mga bayang ito, Capernaum, Chorazin, Bethsaida, okay? At dahil sa kanilang indifference, walang pakialam, walang tumitimo sa mga pangangaral ng Panginoon. Kaya sinumbatan sila ng Panginoon. Ikinumpare po sila doon sa mga bata doon sa palengke. Sabi ng Panginoon, tulad kayo ng mga bata na naglalaro sa palengke, na sabi ng mga bata sa kalaro nila, tumutugtog kami ng masayang tugtugin, hindi kayo sumasayaw. Nung tumugtog naman kami ng malungkot na tugtugin, hindi kayo nalulungkot, naghihinagpis. Bakit niya sinabi yan? Kasi sinasabi niya na dumating si Juan Bautista at siya hindi kumakain, nag-aayuno siya, pero sabi ng mga tao, possessed siya ng demon.
No? At narito naman ang anak ng tao tumutukol sa Panginoon na kumakain, umiinom at sinasabi naman ng mga tao ay ito ang isang taong matakaw at nakikisama sa mga makasalanan. Ganyan kayo, sabi ng Panginoon. No? Hindi kayo natitinag doon sa ministeryo ni Juan Bautista at ngayon. Hindi kayo natitinag sa aking ministeryo. So they're indifferent. Wala silang pakialam sa mga ministeryo ni Juan Bautista at sa Panginoon. Now, pansinin po ninyo, sa pangangaral po ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, nire-remind din po niya yung mga tao that there is a judgment day. Merong araw po ng paghukom na ang culmination po ng kingdom of God na pag ang kaharian po ng Diyos ay dumating na, bahagi po ng pagdating ng kingdom of God is the day of judgment. Yung araw po ng paghukom. Doon sa mga tumatanggi, doon sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Merong judgment day. Now, ano po ang itinuro ng Panginoon, sa mga talata, tungkol sa araw ng paghukom? Isa pong matututunan natin, sa araw po ng paghukom, merong sukatan ang parusa. Meron pong sukatan ang punishment. Ang totoo po, meron ding sukatan ang kaligayahan ng mga papasok sa kaharian ng Diyos. Kung papaano pong merong sukatan ng kaligayahan ng mga papasok sa kaharian ng Diyos, meron din pong sukatan. Okay? Doon, ng parusa doon sa mga nagre-reject. Doon po sa kaharian ng Diyos. At yung punishment po, mga kapatid, ay ayon sa measure of opportunities na ibinigay po ng Diyos sa isang tao o sa mga tao. Ang measure ng punishment ay ganito. Batay po yan sa sukatan ng pagkakataong ibinigay ng Diyos sa isang tao at kung papaano a-appreciate ng isang tao yung opportunity binigay sa kanya ng Diyos. Halimbawa, yung pong Chorazin na tinukoy ng Panginoon, ito po ay lugar doon po sa Galilee. Yung Chorazin po, yung Bethsaida po, yung parusa po nila, sabi ng Panginoon, ay mas mabigat kaysa doon sa Tyre and Sidon. Yung Tyre and Sidon po, ito ay mga pagan cities nakilala sa kanilang wickedness and idolatry. At sinabi po ng Panginoon, mas bearable para sa Tyre and Sidon sa day of judgment yung kanilang parusa kaysa doon sa Chorazin at Bethsaida. Bakit? Kasi doon sa Chorazin at Bethsaida ay doon ginawa halos ng Panginoon yung kanyang mga himala. Nasaksihan nila yung himala ng Panginoon, pero hindi sila nagsisi. Kaya sabi ng Panginoon, mas bearable, mas makakayanan ng mga tao sa Tyre and Sidon yung parusang igagawad sa kanila kaysa doon sa Chorazin and Bethsaida. At tinukoy din po ng Panginoon yung Capernaum, tulad po ng sinabi ko sa inyo. Ang Capernaum, yan po ang home base ni Jesus Christ. At doon, sinabi ng Panginoon, ikaw ba, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi. Sabi niya, ibabagsak ka sa impyerno. Bakit? Kasi kung ang mga himalang ginawa sa inyo at nasaksihan mo ay ginawa doon sa lugar ng Sodom, ano ang Sodom? Yan po ay lugar na tinupok po ng Diyos sa pamagitan ng apoy at saka po ng sulfur. Okay? At yun po ay nalipol. Sabi niya, kung yung ginawang himala sa inyo ay ginawa sa Sodom, yung Sodom ngayon, nandyan pa. Pero tandaan niyo ito, sabi ng Panginoon, mas tolerable sa mga tao sa Sodom ang parusa kaysa inyo dahil hindi kayo nagsisi. So ang punto po dito, mga kapatid, yung pong punishment at the day of judgment ay batay sa sukatang ibinigay ng Diyos sa isang tao, yung opportunity ibinigay ng Diyos sa tao para magsisi siya. Okay? Yun po ang paraan ng punishment. Kasi yung mga mighty works na pinakita sa isang tao, hindi pinakita doon sa iba.
Pag-isipan po natin ito, mga kapatid. Pag-isipan natin ito. On the day of judgment, ang hatol po sa taong nag-reject sa kaharian ng Diyos, batay sa opportunity na ibinigay sa kanya ng Diyos para magsisi siya. Now, gusto ko pong ipaalala sa inyo, yung pong mga mighty works o mga himala na ginawa ng Panginoon that time, miracles of healing, miracles of exorcism, yan po ay mga signs. Mga tanda po yan, hindi lamang po works of kindness. Ibig pong sabihin yan ay yung pong nung ang Panginoon, pag pinagaling niya ang isang tao, pinalakad niya ang isang lumpo, binigyan niya ng paningin ng isang bulag, at ang Panginoon ay nahabag siya sa isang sinasapian ng demonyo at pinalayas ng Panginoon, ng demonyo sa kanya. Yan po ay hindi lamang nagmamabuti ang Panginoon doon sa tao o nahahabag ang tao ang Panginoon doon sa taong yon. Manapa, yan po ay mga signs. Mga tanda po yan na dumating na ang paghahari ng Diyos. Na dumating na ang tagapagligtas. Ang Mesiya na ipinangako ng Diyos noong una pa. Yun po ay mga signs na tumutukoy na si Jesus nga ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos. So yan po, they are meant to draw a person to God in repentance. They are not just works of kindness. Yan po ay mga paraan ng Diyos para akitin niya ang taong lumapit sa Kanya. At ang tamang paglapit po sa Diyos ay pagsisisi. Pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi sa kasalanan. At pag po na-miss ng tao ang bagay nito, pag na-miss niya yung kahulugan ng mga himala, alam mo ninyo, that person will be indifferent. Akala niya nagugustuhan lang siya ng Diyos. O nagiging mabuti lang ang Diyos. Pag naging mabuti po sa inyo ang Diyos, tandaan po yan. That is a sign. Okay? Na tinatawag po kayo ng Diyos sa kanyang sarili para magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay. Minsan kasi meron kang maririnig. Oh, salamat sa Diyos, pinagpala ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng mabuting trabaho. Pero ang tanong, yung bang pagpapala ng Diyos na yon ay inakit ka ng Diyos o naakit ka sa Diyos at lumapit ka at nagsisi ka sa iyong masamang pamumuhay? Yan ang purpose. Kaya po tayo pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. Hindi po dahil pinapaburan tayo ng Diyos at nagiging mabait tayo sa Diyos at ang Diyos nagiging mabait sa atin. No. Yan po mga pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Yan po ay paraan ng Diyos para ilapit ka sa Kanya at magsisi ka sa iyong mga kasalanan sa Panginoon. Yan po ang purpose niyan. Si Apostol Pablo po, ito ang sabi niya, O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So minsan po kasi mayroong mga tao sa isip nila, pag sila ay pinagpapala ng Diyos, pinapaburan sila ng Panginoon. That is true. But more than that, God is leading that person to Himself para po siya ay magsisi sa kanyang pagkakasala. Kaya sabi ni Apostol San Pablo, pag hindi ka nagsisi sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa iyo, alam mo bang nag-iipon ka ng parusa para sa iyong sarili at the day of judgment? Kasi merong day of judgment. Meron pong araw ng paghukom. And the greater the grace, the heavier the punishment. Okay. The greater the grace, the heavier the punishment. Yan po ang dahilan kung bakit ang Panginoon patuloy siyang nag-aanyaya sa mga tao, sa kabila po ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya. Because the Lord knows there is a day of judgment. God has set a day of judgment. And on the judgment day, mga kapatid, the punishment will be according to the opportunity given to a person so that he will repent of his sins. Now,
Pero higit pa po dyan. Higit pa po dyan sa impending judgment na yan kung bakit gracious ang invitation po ni Jesus. Kasi po, maraming mga tao, they think, kung gayon, kung may day of judgment, kailangan kong gumawa ng paraan para iligtas ko yung aking sarili sa judgment ng Diyos. Well, kung ganyan po ang isip po ng sino man sa atin dito, the more na kailangan mong marinig yung explanation kung bakit si Jesus ay nag-aanyaya. Kasi po maraming mga tao ay iniisip po nila, meron silang kakayanang iligtas yung kanilang sarili. Yan po ang gusto kong bigyan ng pansin ngayong umagang ito. Kasi maraming mga tao ngayon, iniisip nila pag nalaman nilang merong day of judgment, iniisip po nila meron silang kakayanang iligtas yung kanilang sarili. Gagawa ko ng paraan para hindi ako hatulan ng Diyos. Parang sinasabi na, kaya kong iligtas yung aking sarili. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy nating dapat tingnan itong ebanghelyong ito. Yung pangalawang punto po natin. Ayon po kay Jesus, ang Diyos lamang po at tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos, tayo makaliligtas sa judgment day. Only by God and through God will we escape the judgment. Makikita po natin yan sa panalangin ng Panginoon matapos niyang sumbatan itong Chorazin, Bethsaida at Capernaum. At ito po ang panalangin ng Panginoon. Ito ang sabi ni Matthew. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Now, pansinin po natin dito, bagamat malungkot po ang Panginoon at may halong galit at habag ang damdamin ng Panginoon dahil tinatanggihan po siya ng mga tao at hindi nagsisisi yung mga tao, alam po niya na ang nangyayari that time, natutupad ang kalooban ng Diyos dito. Bagamat galit siya, bagamat nalulungkot siya, na tinatanggihan ng mga tao yung kanyang paanyaya at ang mga tao hindi nagsisisi, pansinin po ninyo, ang Panginoon ay nagpapasalamat siya sa Diyos dahil alam niyang natutupad yung kalooban ng Diyos sa mga nangyayari at that time. Kaya po, kasi hindi nagsisisi yung mga tao that time ay dahil inilihim daw po ng Diyos Ama ang tunay na kahulugan ng kanilang nasaksihan. Gusto kong paunawa sa inyo. Kaya haraw po hindi nagsisisi yung mga tao that time sa kabila ng makita nila yung mga makapangyarihang himala ng Panginoon ay dahil that time inililihim ng Diyos sa mga taong yon yung sign, yung kahulugan kung bakit merong mga himala. Okay? Inililihim po ng Diyos. Kaya sabi doon sa talata, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito. Ano yun? Yung pong mga himala. Yung mga tanda na dumating na ang kaharian ng Diyos, na dumating na ang tagapagligtas ayon sa kasulatan, nilihim po ng Diyos. Nakikita nila yung himala, pero yung kahulugan ng mga himala, hinilihim ng Diyos. Ganyan din po mga kapatid, pag ang isang tao na pinagpala, ngunit hindi nagsisisi, alam ho ba ninyo? Hindi pinaalam ng Diyos yung kahulugan kung bakit siya pinagpala. Naalala ko po, nung pong bata kami, diyan po sa lugar ng Kapalangan, meron pong 4 na magkakaibigan ng naaksidente. At namatay po yung 3 sa aksidenteng yon. Lasing sila noong kaya naaksidente. Nag-inuman siya yung magkakaibigang ito, at sila po ay pumuntang Banda Apalit, mag-iinom pa sila doon. At naaksidente po sila. 3 po ang namatay,
Isa lang ang natira. At just imagine yung pong natirang yon na wala yung kalasingan. Kasi nakita niya, namatay yung 3 kaibigan niya. At alam niya kung namatay siya, siguro hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam ho ba ninyo, naisip ko at that time, siguro ako magsisisi na itong taong ito. Kasi kilala silang tumador doon sa lugar namin. Oh. Pero alam ho ninyo, yung taong yun, buhay pa hanggang ngayon, taong yun. Nakikita ko, nagtatricycle pa siya. Pero nakita ko, hindi nagbago yung buhay niya. Alam niya na ang Diyos, binigyan siya ng isa pang pagkakataon, hindi siya namatay. Pero alam ho niyo, hindi siya nagsisi. Ganun pa rin po siya. Pag po ganun ang nangyayari sa isang tao, sa kabila ng pinagpala siya ng Diyos, alam ho ninyo, ang ibig lang sabihin nun, hindi pinaunawa sa kanya ng Diyos yung kahulugan. Kung bakit siya kinahabagan ng Diyos. 3 pong bagay ang matututunan natin tungkol sa kaligtasan dito sa pangangaral ng Panginoon. 3 bagay. Una, tanging ang Diyos lamang po ang may kapamahalaan at may kapangyarihang ipahayag ang daan ng kaligtasan sa tao. Hindi po ang tao ang makakaunawa nung paraan ng pagliligtas ng Diyos. Sabi po ng Panginoon sa talata, Ama, Panginoon ng langit at lupa, inuna niya. Kinilala po niya na dahil ang Diyos po ang lumalang ng langit at ang lupa, siya lamang po ang may kapamahalaan na ipahayag ang paraan ng pagliligtas sa sino mang gusto niya. Wala pong pinagkakautangan ang Diyos para iligtas niya ang sino man. Maalala niyo si Pedro, nang tanungin po ng Panginoon ng kanyang mga alagad, nung siya po ay nagiging kilala doon sa Israel, at ang marami na po ang mga taong nakikinig sa kanya, tinanong niya yung kanyang mga alagad, ano ang sa tingin ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, ano sa tingin niyo ang pagkakilala sa akin ng mga tao? Sabi po ng mga alagad, yung mga tao, sabi nila, ikaw ang isa ka sa mga propeta. Yung ibang tao, sinasabi nila, ikaw si Juan Bautista na nabuhay maguli. Yung iba, sinasabi, ikaw si Jeremias. At sabi ng Panginoon, kayo naman, ano ang pagkakilala niyo sa akin? At sumagot po si Pedro, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naalala niyo ang sinabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, sabi niya, dahil hindi laman at dugo ang nagsabi nito sa iyo tungkol sa akin, kundi ito'y kapahayagan ng aking amang nasa langit. Pag po ang isang tao nakilala niya si Jesus ang tagapagligtas at naakit siya sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, alam ho ba ninyo, hindi yung taong yun ang nakaunawa sa kanyang pananampalataya, kundi ang Diyos ang nagpaunawa sa kanya. In a reverse way, dito po sa ating pinag-uusapan, pag ang isang tao hindi siya nagsisi sa kabila po ng kabutihan ng Diyos sa kanya, hindi pinapaunawa ng Diyos ang dahilan. Pero po pag isang tao, nagsisi siya, lumapit siya kay Jesus, ang ibig lang sabihin nun, siya inaakay ng Diyos sa Panginoon. Wala po sa tao, mga kapatid. Pangalawang katotohanan po dito, kanino po ipinapahayag ang daan ng kaligtasan? Tingnan po ninyo ang sinabi, hindi raw po sa mga marurunong. Hindi raw po doon sa mga matatalino, kundi doon sa mga may kaluobang tulad ng mga bata. Sabi po ng talata, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Now, pansinin nyo, inihayag daw po doon sa mga may kalooban ng mga bata, hindi isip bata. Okay? Hindi po isip bata. Kundi yung merong mga kaloobang tulad ng mga bata at hindi sa mga marurunong at matatalino ayon sa pamantayan ng sanlibutan ito. Okay? Isang mahalaga pong bahagi ng Ebanghelyo, mga kapatid, yung mga human advantages po natin, including intelligence and knowledge, do not help a person to salvation. Gusto kong mapaintindi sa inyo. Yung mga tinuturing po ng sanlibutan ito, mga advantages ng isang tao, halimbawa, kayamanan niya, posisyon niya,
intelligence niya, kaalaman niya o pinag-aralan niya, yan po ay hindi nakakatulong sa tao para malaman niya ang paraan ng kaligtasan ng Diyos. In fact, they are a hindrance. Mga hadlang pa. Pag ang isang tao matalino ayon sa pamantayan ng sanlibutan, mas hindi niya malalaman ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Pansinin yung mga scientists. No? Yung mga scientists, matatalinong mga tao, pero ginagamit nila yung katalinuhan po nila para i-deny nilang merong intelligent creator. Kaya nga, scientist, sayang yung karunungan. Pero gagamitin mo yung karunungan mo para i-validate mo na walang Diyos. Sayang, tis. Okay? Sayang yung karunungan nila. Kaya po, the more a person ay matalino, mayaman, ayon sa pamantayan ng sanlibutan, at ang tingin niya, pinagpala siya ng Diyos, batay lamang sa pamantayan ng sanlibutan, hindi po yun nakakatulong sa tao. Para po siya, malaman niya ang pagliligtas ng Diyos. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi po, pakinggan ninyo ang sabi ni Apostol Pablo tungkol dito. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Yan po ang sabi ng Diyos. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Yan ang sinabi ng Diyos. Okay? Now, halimbawa, sino po ang nagpako sa Panginoong Jesus? Sino ang nagpako sa Panginoon? Yung mga taong matatalino. Yung mga taong nasa posisyon. Dahil ayaw nila na magsuko ng kanilang buhay sa Diyos, ayaw nila magsisi, pinako nila ang Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo ulit, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa ng karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang pinupunta ko po dito mga kapatid ay ito. Okay? Hindi po malalaman ng tao sa kanyang sarili ang pagliligtas ng Diyos kung pagbabatayan lamang ng tao yung kanyang karunungan at yung kanyang posisyon o kalagayan dito sa lupa. Alam mo niyo, ang totoo po ay ito. Ang halaga po ng pagkapako ng Panginoon dun sa krus ay mauunawaan lamang ng isang taong pinagpahayagan ng Diyos dito. Habang ang Diyos po hindi niya ipinapaunawa, pinapaintindi sa isang tao, bakit na ipinako si Jesus dun sa krus, hindi niya makikita ang significance nito sa kanyang mga buhay. Ang tingin lang niya, tulad po ng maraming mga Pilipino, ang tingin lang niya is just part of religion. Ito'y relihiyon lamang. Ito ay ginagawa tuwing mahal na araw. Okay? In fact, sa iba, kahangalan yan. Bakit ipapako sa krus ang anak ng Diyos? Hindi nila maintindihan yan. Libang ang Diyos po sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kahabagan, ang magpapaunawa po niyan. Okay? Kanya po, dito makita natin, sa mga tatalino, ayon sa sanlibutan, inilihim ng Diyos. Okay? Pero kanino ipinapahayag? Ito po ang sabi, sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Okay? Diyan po ipinapaunawa ng Diyos. No? Dito po pinapakita, kinokontrast dito yung matatalino, nag-aral, matatalino, ayokong gamitin yung nag-aral kasi hindi naman bawal sa Bible nag-aaral Okay? Doon sa mga matatalino, ayon sa sanlibutan, kinokontrast. No? Pinaghahambing yung mga matatalino, ayon sa sanlibutan, doon sa mga bata. Yung mga matatalino, they are self-sufficient. Okay? Sila po ay very self-sufficient, very self-confident, pero yung mga bata, they're always willing to learn. Handa po silang matuto at very dependent sila. Okay? Kanya po makita natin dito, ang daan ng kaligtasan. Paano mong maintindihan yung daan ng kaligtasan? Sabi ng Bible, lihim yan. Mystery. Hindi hayag yan. Okay? Hiwaga yan. Okay? At yan inihanda na ng Diyos bago pa lalangin ang sanlibutan. Paano mo maintindihan yan? Okay, pinanganak ka dito kahit gaano ka katalino,
hindi mo maintindihan kasi lihim yan. Okay? Inihanda yan ng Diyos bago pa likhain ng sanlibutan. Ngayon, ipinanganak ka nga ngayong age natin yan, maintindihan mo yan. Okay? Kaya nga sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no heart has perceived. Okay? Wala raw pong matang nakakita, walang tengang nakarinig, at walang pusong nakaisip ng mga mabubuting bagay na inihanda ng Diyos doon sa mga umiibig sa Kanya. It has to be revealed by God Himself. Okay? Ang Diyos po dapat lamang ang magpapahayag nito. So yun po yung pangalawa. Yung pangatlo tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po is God's gracious will sa isang tao. Okay? Kaya po doon sa ESV, sabi po sa verse 26, Yes, Father, for such was your gracious will. Ang pagliligtas po ng Diyos ay mabiyayang kalooban ng Diyos sa isang tao. Okay? Pag naintindihan po ng Diyos ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, okay, yan po ibig sabihin talagang kinakahabagan ng Diyos yung taong yon. Okay? So dito makita natin, hindi po yan batay sa ating mga gawa, hindi po yan batay sa ating kalagayang sosyal, kundi ito po ay batay sa hindi natin mabibiling biyaya ng Diyos. Yan po ang kaligtasan. Sabi nga po doon sa Ephesians 2:8 and 9, pakinggan po niyo sa Tagalog. Dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. So yun po makita natin. Kaya pala si Jesus, patuloy po siyang nag-aanyaya sa mga tao kasi alam niya yung mga tao hindi na kayang iligtas yung kanilang sarili. Merong judgment day. May araw ng paghukom. At kailangan pagpahayagan ng Diyos ang isang tao bago niya mailigtas yung kanyang sarili sa kaparusang yun. Now, so kung merong judgment day at ang punishment ay batay sa measure of opportunities at ang Diyos lamang, ang pagpapahayag lamang ng Diyos sa isang tao ang daan ng kaligtasan. Now, ang tanong natin, ano ang parte ni Jesus Christ dito sa kaligtasan? Ano po ang role ni Jesus Christ dito po sa pagliligtas ng Diyos? Ito po yung last point natin ngayong umaga. God appointed Jesus Christ for our salvation. Itinalaga po ng Diyos ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Sabi po doon sa mga sumunod na talata, ito po ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Walang makakakilala sa anak maliban sa Ama at walang makakakilala sa Ama maliban sa anak. At sa sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Dalawang katotohanan po tungkol sa pagkakilala natin sa Diyos. Una, knowledge of God is by revelation. Ibig sabihin, makikilala lamang po natin ang Diyos kung pagpapahayagan tayo ng Diyos. Makikilala lamang natin ng tunay ang Diyos kung magpapakilala sa atin ang Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit merong idolatry. Meron pong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, yan po nagpapatunay na hindi nila kilala ang tunay ng Diyos. Kaya sila gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin yan, hindi nila nakilala ang Diyos at hindi pa nagpapakilala ang Diyos sa kanila. Okay? Kanya po, ang Diyos, kailangan siya magpakilala sa atin. Pangalawang katotohanan po tungkol sa pagkakilala natin sa Diyos. Knowledge of God is only by Jesus Christ. Ang makikilala lamang po natin ang Diyos sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Dito po sa talata, mabasa natin, walang nakakakilala sa Ama, walang nakakakilala sa anak maliban sa anak. At sa sino mang piliin ng anak, na pagpahayagan niya. Kailangan pong ipakilala sa atin
ni Jesus Christ, ang Ama. Okay? Dahil ang revelation tungkol po sa Diyos ay pinagkatiwala kay Jesus Christ. So makikilala natin ang Diyos Ama sa pamamagitan lamang ng anak. Hindi makikilala ni numang tao ang tunay na Diyos malibang dumaan siya kay Jesus Christ. Okay? Hindi niya makikilala ng lubusan ng Diyos kung hindi po niya nakikilala si Jesus Christ. Okay? Diyan po ang makita natin. Dito sa mga talata, sapagkat ikinalugod ng Diyos, dito pala sa Colossus itong binabasa ko, sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang buong kalikasan niya ay nanirahan kay Kristo. Lahat ng kalikasan ng Diyos na hindi po natin nakikita, ang Diyos na hindi natin nakikita, ay ibinigay po sa ating Panginoon. Kaya kung gusto mong makilala ang Diyos, kailangan dumaan ka kay Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Okay? Yun po ang makita natin. Okay? Okay? Then, tutuloy po ako dito sa sinasabi ko. At dahil po si Jesus ang inappoint ng Diyos para sa kaligtasan, pansin niyo, ano ang paanyaya ng Panginoon? Napansin niyo, bago siya nagpaanyaya, sinabi muna niya, na ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay ipinagkatiwala sa akin, kaya nag-anyaya siya. Ano po ang paanyaya ng Panginoon? Kaya again, I want to emphasize, sa kabila ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya, patuloy siyang nag-anyaya. Okay? It is an amazing invitation. Now, ano ang paanyaya ng Panginoon? Basahin po natin, mga kapatid. Basahin ko po pala, ako lang. Okay? Okay. Lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpagumpabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Okay? Sino po ang inaanyayahan ng Panginoon, mga kapatid? Sabi po niya, yung mga nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Sa panahon po ng Panginoon, yung mga tinutukoy niya dito ay yung mga bigat na bigat sila sa pagsunod nila doon sa mga religious practices na mga ini-impose ng mga religious leaders nila na hindi naman iniuutos ng Diyos. Sila yung mga taong gustong-gusto nilang sundin ng Diyos, pero yung mga pinapractice nila ay mga man-made practices. Kaya bigat na bigat sila. Sila ang inaanyayahan ng Panginoon. Sa panahon natin, siguro maaari nating sabihin ito, yung mga taong gustong-gusto nilang lumapit sa Diyos, pero ang kanilang pamamaraan is religion. Relihiyon lang. Okay? Yun lang ang pamamaraan nila. Kaya ang tingin nila, ang Diyos, pinaparusahan sila. Pero tapat yung kanilang puso, kaya sila'y inaanyayahan ng Panginoon na sila'y lumapit sa Kanya. Okay? Kasi po, ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay hindi pabigat. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay magaan. Okay? Sino pa ang inaanyayahan ng Panginoon? Ito pong mga nanlulupaypay dahil sa kanilang mga kasalanan. Inaanyayahan din sila ng Panginoon. Ang isang tao po hindi niya napapansin, kaya siya nanlulupaypay ay dahil sa kanyang kaisipang materialismo. Kaya siya hirap na hirap sa buhay kasi ang patuloy niyang hinahanap at pinagbibigyan ng pansin ay yung mga bagay ng sanlibutan. Hindi lang napapansin yun. Kaya siya hirap na hirap sa buhay. O nanlulupaypay siya sa buhay. At sasama na rin natin dito yung mga mabisyo. Yung mga hinahabol nila ay yung mga bisyo ng buhay. Sila ay nalulupaypay, bagamat hindi nila alam. Dito, sila rin ang inaanyayahan ng Panginoon. At sino pa po ang mga inaanyayahan ng Panginoon dito? Ito pong mga gumagawa ng mga sarili nilang pamamaraan para sila'y maligtas. Sila po ang lubhang nabibigatan. Sinubukan nyo na bang gumawa ng mga paraan dahil iniisip nyo para maligtas kayo?
sinubukan ko na yun. No? Yung po mga taong, yung mga gusto mong maligtas, ayaw mo ng judgment, gusto mong pumasok sa karera ng Diyos, kaya gagawa ka ng pamamaraan mo para iligtas ka ng Diyos. At hindi mo alam ang pamamaraan ng Diyos, alam mo na yan ang napakabigat na gagawin ng isang tao. Okay? At yan po ang inaayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Bakit? Dahil ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Libre po ito, hindi ito binabayaran at hindi natin kayang bayaran ito. Ang tanging makapagbabayad lamang po nito ay ang ating Panginoon. Kaya siya ang nagkatawang tao. Siya ang ipinako sa krus. Siya ang dumanak ng kahirapan. Dahil yun po ang tanging kabayaran ng ating kasalanan. At kung sasampalataya po ang sino man, siya'y patatawarin sa kasalanan at siya'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero para ako iligtas ng Diyos, gagawa ako ng paraan para iligtas ako ng Diyos. Yan po ang lubhang mabigat sa isang tao. Hindi mo alam kung nakagawa ka na ng sapat na bagay para iligtas ka ng Diyos. Yan ang mabigat. Okay? At yan po ang inaanyayahan ng Panginoon. Now, ano po ang ibibigay ng Panginoon doon sa mga lumalapit sa Kanya? Pansinin niyo, kapahingahan. Lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Kapahingahan po ng kaluluwa upang gumaan ang dalahin. Now, pansinin po ninyo, hindi total na wala kang dadalhin, kundi kapahingahan lamang ng Panginoon para madala mo ang iyong dalahin. Okay? Magkaiba po kasi yun. Dito, ang Panginoon, meron siyang sinabing pamatok. Meron siyang pamatok at meron din po siyang sinabing pasan. Ang Panginoon, bagamat, pag dinala mo yung pamatok ng Panginoon, yung pasan niya ang Panginoon, magaan ito, sabi ng Panginoon. So, hindi totally na talagang ikaw ay wala nang papasanin. Okay? Kasi sinabi ng Panginoon, pasanin mo yung pamatok ko. Merong pamatok ang Panginoon. Okay? Pasanin mo yung aking pasan. Merong pasan ng Panginoon. Pero magaan ang kanyang pamatok, madaling dalhin yung kanyang pasan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, pag lumapit ka sa akin, pagpapahingahin kita. Okay? Hindi ka mamamahinga. Okay? Pagpapahingahin kita. Dahil magaan yung aking pamatok, madaling dalhin yung aking pasan. Bakit po ba madaling dalhin ang pasan ng Panginoon? Dahil po ang pasanin ng Panginoon ay bigyan lamang lugod ang Diyos. Alam ho ninyo, madaling dalhin ang pasan ng Panginoon dahil wala kang bibigyang lugod, kundi ang Diyos. Pag po naging aim natin, ang tanging bibigyan natin ng kaluguran ay ang Diyos na lumikha sa atin, tulad ng Panginoon, magiging magaan po ang ating pasanin. Kaya po, mabigat, madalas yung ating pasanin, marami tayong kinukonsider sa buhay. Iko-consider natin yung kapitbahay natin, iko-consider natin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Kaya sa halip, tama na yung gagawin natin dahil nga marami tayong kinukonsider, mabigat. Pero kung tulad po ng Panginoon, ang ating pasanin ay bigyan lamang lugod ang Diyos na lumikha sa atin, magiging magaan yung ating pasanin. At yan po ang pasaning nais ng Panginoon na dalhin natin nang sa ganon magiging magaan yung ating buhay. Ang challenge ko po sa inyo ngayong umagang ito, kayo po ba ang tinutukoy ng Panginoon dito? Okay? Kayo po ba ang inaanyayahan ng Panginoon dito? Nabibigatan po ba kayo sa inyong pasanin? Ibig sabihin, nabibigatan po ba kayo, gusto nyong pumasok sa karera ng Diyos, gumagawa kayo ng paraan para iligtas ang inyong sarili, kaya bigat na bigat kayo. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayo po ba ay bigat na bigat dahil sa kasalanan? Dahil sa isip nyo, magiging maligaya kayo sa pamagitan ng pagkakaroon ng maraming bagay sa sanlibutan? At wala na kayong inatupag, kundi yung magtrabaho, gumawa ng gato, gumawa ng ganoon. Pero alam nyo, pagod na kayo sa buhay. Kung gayon, hinaanyayahan kayo ng Panginoon. Kayo po ba ay isang taong hirap na hirap dahil sa kasalanan? Akala ninyo ang paggawa ng kasalanan
ay masayang bagay sa buhay na ito, pero hindi nyo nalalaman at marahil ngayon nalalaman ninyo. Kaya mabigat ang inyong buhay ay dahil sa kasalanan ng ginagawa ninyo. Kayo po ang inaanyayahan ng Panginoon. At nawa, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya dahil sabi ng Panginoon, ako'y mababang loob at mapagpakumbaba. At kung lalapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo. Ang Panginoon po sa lahat ng makapangyarihang buhay dito, na buhay sa mundo natin, siya lamang po ang pinakamaamo. Mababa ang loob niya. Just imagine, nung pumasok po siya doon sa Jerusalem, siya po ang hari ng mga hari, pero saan siya nakasakay? Sa isang asno. Hindi siya nakasakay tulad ni Alexander the Great sa isang kabayong puti. No! Ang Panginoon sa kanyang kaamuan, pumasok siya doon sa Jerusalem. Sakay po ng isang asno. Ganyan po siya kaamo. Bakit siya nagpapakilalang ganon? Dahil una, alam niyang merong judgment. Pangalawa, dahil ang hatol ng Diyos ay ganito. At dahil alam niya na siya lamang ang makapagliligtas. Siya lamang po ang inappoint ng Diyos para po sa kaligtasan ng sinumang sasampalataya sa Kanya. Kaya ang panalangin ko po, kayong naghahanap ng kaligtasan, lumapit kayo sa Panginoon. Huwag niyo siyang tatanggihan. Huwag niyong ipapawalang bahala yung kanyang mga salita dahil ito ay salita ng buhay. At kung tatanggapin po ninyo ito, maniniwala kayo, sasampalataya kayo kay Jesus, tatanggapin niyo yung sinabi niya doon sa mga talata. Pagpalain po kayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Aming Amang Diyos, isinugo po ninyo ang iyong kaisa-isang anak, si Jesus, na Mesiya, Kristong tagapagligtas. Dahil nagtakda po kayo ng araw ng paghukom at ang bawat isa'y hahatulan batay sa kanyang ginawa. O Diyos, isinugo mo si Jesus dahil hindi namin kayang iligtas yung aming mga sarili. At ang Panginoon ay patuloy siyang nag-aanyaya sa amin, sa tao, sa kanino mang nabibigatan ng kanyang pasanin para lumapit sa Kanya at tumanggap ng kapahingahan, kaligtasan at kapatawaran. O Diyos, itong mga salita mo nawang ito ay hindi manatili dito sa lugar na ito. Sa mga taong narito ngayong umagang ito at yun sa mga nanonood online, panalangin ko po na itong mga salita mong ito ay manatili sa bawat puso ng bawat isa dahil ito ay salita ng buhay, salita ng kaligtasan. At sino man po sa amin dito ngayon ang nangangailangan ng mga salitang ito, tanggapin nila ito. Buksan ang puso nang sa ganon tanggapin kaligtasan, kapahingahan at kapatawaran. At maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, dito sa lugar na ito, kung saan sumasamba kami sa iyo, pinakikinggan din namin ang iyong mga sinasabi. Pagpalain po ninyo ang bawat isang tatanggap ng mga salitang ito. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak, Amen.